Shakur Stevenson magbabalik na ulit at muling mapapalaban. Puspusan niya po ang kanyang pagte-training kasama si Floyd Mayweather. Tinuturo na lahat ni Floyd ang kaalaman niya sa boxing lalo na ang kanyang depensa. Laging sinasabi ni Floyd na huwag kang masyadong mag-stay sa pocket ng kalaban. Pinaka-best defense na tinuturo ni Floyd Mayweather, keep distance. Kung papasok ka man sa range ng kalaban mo, dapat makalis ka agad. Maganda nga po yung tinuturo ni Floyd Mayweather dahil ina-outbox ang kalaban. Ang kagandahan kay Stevenson, laging nakikinig kay Floyd. Kaya naniniwala nga po si Mayweather na susunod na greatest of all time si Stevenson. Malayo raw po ang mararating ng mga boksingero na marunong makinig. Kaya gustong-gusto ni Floyd na turuan si Shakur Stevenson. Si Terence Crawford at Floyd Mayweather ang mentor ni Stevenson. Kaya naman yung estilo niya talagang malupit. Yung estilo ni Stevenson parang pinagsamang Mayweather at Crawford na eh. Kaya si Stevenson na umano ang susunod na maging greatest of all time. Lalo na kung maglakas ng loob si Stevenson na sakupin ng 147 pounds. Yung hindi na siya nagde-demand ng catch weight. Sa iba pang balita, nagtapos naman sa isang split decision draw ang bakbakan ni Nikita Tszyu versus Ben Mahoney. Ginanap nga po sa Australia ang laban para sa IBF Super Welterweight World Title Eliminator. Matapos ang laban, naniniwala naman si Ben Mahoney na siya dapat ang panalo. Pero naging tabla ang resulta. Matatandaan na itong si Nikita Tszyu na kapatid ni Tim Tszyu. Hinahamon po ito ni Kit Thurman. Nakanda ulit dumayo si Thurman sa Australia para labanan si Nikita Tszyu. Pero mukhang malabo na itong mangyari ngayon dahil naging tablang laban ni Nikita Tszyu. Maganda sana kung nanalo siya para pwede nang lumaban sa IBF Super Welterweight Champion. So abangan natin ang muling pagbabalik ni Thurman. Baka mapalaban pa siya bago matapos ang taong 2026. Sabi nga ni Thurman, kahit natalo siya kay Fundora, gusto pa rin niya maging aktibo. Sa ibang banda, kasado na rin ang laban ni Sebastian Fundora ngayong October 17. Makakalaban po niya si Ermal na may kartadang 23 wins, 8 KOs, wala pang talo. Galing Albania nga po ito at may tangkad na 5'10". So maliit lang ito mga boss kumpara sa tangkad ni Fundora na 6'5", 1/2. Ikaw ba naman 5'10" laban sa 6'5". Napakahaba pa ng kamay. May kartada ngayon si Fundora na 24 wins, 16 KOs, may isang talo. Dedepensa ni Fundora ang kanyang WBC Super Welterweight belt. Matapos ang unification ni Jaron Ennis at Josh Kelly, isusunod na si Sebastian Fundora para sa undisputed Super Welterweight. Kaya abangan natin ang matinding bakbakan dyan mga boss. Sa ibang banda, pinayagan na po ng WBO na makipag-unify si Manuel Navarrete kay Oshiaki Foster. Pero may kondisyon mga boss. Kung sino ang manalo sa kanilang dalawa, obligatong magdepensa laban ni kay Charlie Suarez. Ito na ang pagkakataon ni Charlie Suarez. Patunayan niya na kaya talaga maging world champion mga boss. Kung sino ang manalo kay Foster at Navarrete, kailangan talunin niya para maging unified champion kaagad. Dahil ayon nga sa balita, pagkatapos ng unification ni Foster at Navarrete, 180 days lamang ang palugit. Kailangan ng labanan si Charlie Suarez. 6 na buwan po yan mga boss. So ibig sabihin, pagkatapos ng laban, kailangan sa loob ng 6 na buwan, lalabanan na si Charlie Suarez. Okay mga boss, yan lang muna ating balita. Follow for more updates.